Dito naman tayo sa balancing chemical equations. Pero bago yan, alamin muna natin yung mga prerequisite dito. Ibig sabihin, ano ba yung dapat alam muna natin bago tayo matuto ng balancing? Number 1, yung nomenclature. Okay? Sa nomenclature, dito tayo nagne-name ng chemical formula and dito rin tayo nagde-derive ng chemical formula given the name. After that, kung alam na natin yung nomenclature, pwede na tayo mag-proceed sa writing of chemical equations. And ito yung previous lesson natin. And then after the writing, pwede na tayong pumunta sa balancing. Okay? Sa balancing of chemical equations. Now, itong ganitong sequence, nagwo-work siya lalo na kapag yung teacher nyo ibibigay yung problem. Okay? And then kayo yung magsusulat ng formula and then kayo rin yung magbabalance. Pero there are instances na ang kailangan nyo na lang gawin, balancing. Pero paano kapag kayo pa yung magsusulat, di ba? So in that case, kailangan talaga foundation natin tong nomenclature. So again, dito tayo sa balancing of chemical equations. Ito yung mga steps natin. Number 1, you list down all the elements and then you count the number of atoms. You examine the number of atoms in the most complex substance and then you add coefficients on the other or that side to make each atom equal. You look at the elements that appear only in one reactant and one product if applicable, then balance the remaining atoms and ensure that all the atoms on both sides are equal. Now, ang pag-follow ng steps na to, this is recommended. Pero, through practice, masasanay na lang tayo na parang hindi na natin kailangan tingnan yung mga steps para lang makapag-balance ng chemical equations. Okay? So, ito yung mga notes natin sa balancing. Number 1, only the coefficient and not the subscript can be adjusted. For example, ito, pag-compare natin yung changing the subscript and changing the coefficient. Tingnan natin tong reaction with hydrogen gas and oxygen gas to produce water. Now, ito hydrogen gas, oxygen gas, they produce water. Paano dito sa changing the subscript? Yung O, nilagyan ko ng 2. Bakit ko nilagyan ng 2? Kasi gusto ko nga mabalance yung equation para same na sila ng number of atoms. Okay? So, tingnan natin to. Yung hydrogen ko dito, 2. Hydrogen ko dito, 2. Yung oxygen atom ko, 2. Oxygen atom ko, 2 rin. Na-balance ko siya by changing the subscript. But this one is illegal. Bakit? Kasi binago mo yung identity ng product. Instead na water, naging siyang dihydrogen dioxide. Actually, this is hydrogen peroxide. Yan yung tamang name niyan. Hydrogen peroxide, agua oxinada. Okay? Mali yan. Illegal yan. Kasi water dapat yung product natin. Dito tayo sa changing the coefficient. Okay? Tingnan nyo, composition is changed. Dito, ang ginawa ko sa changing the coefficient, naglagay lang ako ng 2 dito sa hydrogen gas. Tawag natin dyan sa 2 na yan, coefficient. Ibig sabihin, meron akong 2 hydrogen gas. Hydrogen gas pa rin siya. Hindi nagbago yung identity niya. Yung water, naglagay din ako ng 2 sa harapan. Water pa rin siya. And now, balance na yan. Kasi, bilangin nyo to. This is 2, 2 H2. Ilan yon? Ilan na yung H mo? 4. Pwede nyo isipin na 2 times 2 yan. 4. So, meron akong 4 na hydrogen dito. Hydrogen atom. Oxygen ko, 2. Ilan yung hydrogen ko dito? 2 times 2. 4 din. Ilan yung oxygen? 2 times 1. 2. So, balance na. 4 na hydrogen atoms. 4 na hydrogen atoms. 2 oxygen atoms. 2 oxygen atoms. Yun yung gusto natin. Balance. Okay, again, ang pwede lang baguhin, coefficient. Yung subscript, bawal. Alright. Yan. And then, coefficients must be written in whole numbers. Hindi pwedeng, hindi pwedeng 0.5 ha. 0.2. Bawal yan. Dapat, whole number lang. Okay? So, dito na tayo. Ito pa pala, balanced equation must be expressed in smallest number ratio. For example, itong nitrogen monoxide, okay, reacting with oxygen gas to produce nitrogen dioxide. Tingnan nyo, pwede nyo pang i-divide to or i-simplify to lowest terms. Divide mo lang lahat by 2. Pag dinivide mo lahat by 2, ito yung makukuha natin. So, 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 is 1. Again, di na natin kailangan isulat yung 1. 4 divided by 2 is 2. Dapat smallest number ratio. Okay? Now, for example, i-balance daw natin si Xe plus F2 gives XeF6. Anong basa natin dito? Your xenon reacts with fluorine, okay, to produce xenon hexafluoride. Okay?
Ito yung mga step natin. Isulat mo muna kung ano yung mga atoms na present. Sa reactants, meron tayong xenon and fluorine. Sa products, ganun din dapat. No? Meron tayong xenon at fluorine. Now, ilan yung xenon natin? Isa. Kasi wala ka namang nakikita dito na subscript. So, automatic isa. Ilan yung fluorine natin? Dalawa. Nasaan yung dalawa? Ito. Okay? Yung xenon natin sa kabila, ilan? Isa lang. Yung fluorine, ilan? 6. Saan galing si 6? Ito. Alright. Now, balance ba yung equation? Hindi. Bakit? Tingnan mo yung xenon. Isa dito, isa dito. Okay naman. Pero yung fluorine, dalawa, tapos 6. Hindi pwede yan. Okay? Kailangan equal sila. So, ano yung gagawin natin? Ang kailangan natin, makahanap tayo ng number. Okay? Number na kapag minultiply natin sa 2, bibigyan tayo ng 6. Ano ba yung number na yon? Di 3. Diba? Kasi kapag minultiply mo to sa 3, makukuha mo yung 6. So, ang gagawin natin, maglalagay ako ng 3 sa harapan ni F doon sa reactants. Maglalagay ako ng 3 dito. Okay, again, ano tawag dito? Coefficient. Bawal baguhin ng subscript. Okay? So, kapag nangyari yon, naglagay ako ng 3, yung 2 naging 6. Equal na ba? Yes. Balance na. Okay? Again, ang goal natin, equal dapat yan. Yung xenon ko dito, tig-1. Yung fluorine ko, tig-6. Yan ang gusto ko. Balance na. Okay? Then, syempre, ito-check nyo rin sa dulo. Isa yung xenon. Tama naman. Isa rin yung xenon. Yung fluorine ko, 3 times 2 is 6. And then, tama. Meron akong 6 dito. Alright? Next, try natin to. N2 plus H2 yields ammonia. Oops. Sulat lang natin dito. N2 plus H2. It gives us NH3. Again, yung reactants natin. And then yung products. Ang reactants natin, nitrogen, hydrogen. Ganun din dapat yung products. Okay. Ilan yung nitrogen natin sa reactant? 2. Hydrogen, 2. Nitrogen sa product, 1. Hydrogen, 3. Hindi balance yung nitrogen. Hindi rin balance yung hydrogen. Okay. Unahin ko na si nitrogen. Pwede naman. Okay. So, ito, 2. Ito, 1. Gusto ko maging equal. Paano? Dapat ito, imumultiply ko sa 2. Ibig sabihin, nasan ba yung n sa product? Nandito. Ibig sabihin, itong buong to, imumultiply ko to sa 2. Okay, maglalagay ako ng 2 dito. So, 2 times 1, it will give me 2. Equal na yung n ko. Tingnan natin sa h. Yung h ko originally is 3. Nandito yung 3. Okay? Pero nung naglagay ako ng 2 na coefficient, hindi na siya 3. Ilan na siya? 6. Bakit? 2 times 3. 2 times 3 is 6. So, nung naglagay ako ng coefficient na 2, yung nitrogen ko from 1 naging 2. And yung hydrogen ko from 3 naging 6. Compare natin. Balance na ba yung nitrogen? Okay na yung nitrogen. Yung hydrogen, balance na ba? Hindi pa. Okay? Kailangan pa natin itong gawan ang paraan. Tingnan mo yung hydrogen sa reactant, 2. Hydrogen sa product, 6. So, kailangan, baguhin natin to. Kailangan mag-multiply ako ng number sa 2 para maging 6 siya. Anong number yon? 3. So, hanapin ko si hydrogen dito sa reactants. Maglalagay ako ng 3 sa unahan. Pag naglagay ako ng 3, ilan na yung hydrogen ko? 3 times 2, 6. Equal na ba? Yes. Okay, 6 ito. 6 din ito. Equal na yung hydrogen. Equal na yung nitrogen. Balance na yung equation. So, usulat natin siya. N2 plus 3H2 yields 2NH3. Ano nga yung tawag natin dito sa reaction? This is the Haber process. Okay? And then, sige, tanggalin muna natin to. Meron pa tayong isang example dito. At yung example naman natin is ang tinitingnan sa mga organic reactions. Okay? Yung mga combustion reaction. Kapag combustion reaction, doon na tayo gagamit ng algebra. So, mamaya ipapakita ko kung paano natin siya sinosolve. Okay? Ayan. For example, balance the chemical equation. C4H10 plus O2 yields CO2 plus H2O. Okay. Tingnan natin itong mga step. Reactants and products. Ano yung mga reactants natin? C, H, and O. Okay? Ilan yung carbon? 4. Saan galing si 4? Nandito. Ilan si hydrogen? 10. Ito, 10. Okay? Oxygen natin, 2. Saan galing si 2? Nandito. Products naman tayo. Carbon natin, 1 lang. 1 lang talaga yan. Hydrogen, ilan? 2.
Dalawang hydrogen. Oxygen ilan? Tatlo. Bakit tatlo? Dalawa dito, isa dito. 2 plus 1, 3. Okay? Now, tingnan nyo. Hindi balance lahat. Carbon, hindi. Hydrogen, hindi. Oxygen, hindi. Ganito. Ang huli nating ibabalance, okay, huli, ay yung oxygen. Palaging oxygen si huli, ha? So, kahit na rin ang unahin nyo, carbon, hydrogen, walang problema. Okay? Feeling ko, mas madaling unahin si carbon kasi mag-multiply lang ako ng 4, okay na. Pwede rin namang si hydrogen, mag-multiply lang ako ng 5, okay na. Pero tingnan natin tong solution. Okay, ang ginawa ko dito, nag-add ako ng 4 sa carbon dioxide. Ibig sabihin, from 1, magiging 4 yan. Pero hindi lang naman si carbon ang affected. Affected din si oxygen kasi kasama niya yung oxygen eh. So yung oxygen ko ilan na? 4 times 2 is 8. May isa pa dito, 9. Okay? So yung oxygen ko from 3 naging 9. Tingnan natin, balance na si carbon, si hydrogen and oxygen, hindi pa balance. Anong isusunod natin? Hydrogen. Okay? Hydrogen naman yung ibabalance natin. Sa kabila, meron akong 10. Sa kabila, meron akong 2. Gusto ko ba equal sila? Yes. Paano ko gagawin yun? Pupunta ako sa product. Yung product ko, hanapin ko si hydrogen. Nandito si hydrogen. Okay? So, from 2, gusto ko siyang gawing 10. Paano? Magmumultiply ako ng 5. Mag-add ako ng 5 na coefficient. At ito yon. Okay? So, yung 5 na coefficient na yan, affected niya si hydrogen. 2 times 5, anong sagot? 10. Balance na. Pero si oxygen, naapektuhan din niya. Okay? Originally, meron tayong 9. Saan galing si 9 again? Meron tayong 8 dito kasi 4 times 2 is 8 tapos may isa pa dito. Ngayon, nag-add pa ako ng 5. Ilan na yon? So, ulitin natin. Dito meron akong 8 pero dito meron akong 5. Kasi 5 times 1 is 5. So, 8 plus 5 is 13. From 9, meron na akong 13 oxygen atoms. Tingnan natin. Carbon, okay na. Hydrogen, okay na. Oxygen, hindi pa. In that case, gagamit tayo ng algebra. Okay? Gagamit tayo ng algebra. Paano yon? Ganito. Tingnan nyo tong 2. Okay? Tingnan nyo lang yan. Maglalagay ako dito ng x. Yung x na yan, ito yung gusto kong hanapin. Yung x, it represents the coefficient. Okay? Ito yung coefficient na kailangan kong hanapin. So, x times 2 is simply 2x. So, meron akong 2x. Yung 2x na yan, nasan? Reactants o products? Reactants. Part ng reactants to eh. Okay? So, yung 2x na yan, i-equate ko dito sa number na to. Equal to 13. And then, isolate x by dividing both sides by 2. X is equal to 13 divided by 2 is 6.5. Or pwede natin gamitin 13 over 2. Wala naman problema. Okay? So, 13 over 2. Ito yung ginawa ko. Nag-add ako ng x. Sige, pakita natin yun sa solution. Ayan. Nag-add ako ng x. And then, nag-algebra ako ng konti. So, paano yun? Ayan. 2x is equal to 13. And x is equal to 13 over 2 by isolation. Now, yung x na to, papaltan ko ng 13 over 2. Tingnan natin next slide. Ayan. 13 over 2. So again, ito na yung mga coefficients na nakuha natin. Actually, balance na yan. Pero ano yung rule natin kanina? Dapat yung mga coefficient whole number. Pwede ba yan? Hindi. Whole number ba tong 13 over 2? Hindi. Anong remedyo natin dyan? Ano yung remedy natin? Ganito. Whenever naka-encounter kayo ng ganyan, imumultiply nyo ang lahat ng coefficients by 2. Okay? Imumultiply nyo yan lahat by 2. Bakit? Para mawala itong 2 na to. Alright? So, multiply nyo lahat ng 2. Lahat ng coefficients by 2. Ito, anong coefficient nito? 1. Magiging 2 na yan. Ito, 13 over 2 times 2. Magiging 13. 4 times 2. Magiging 8. 5 times 2. Magiging 10. Okay? Kaya, ang end natin, meron tayong 2C4H10, 13O2, 8CO2, and 10H2O. Okay? Check natin. Ayan, nag-multiply by 2 and then, ito na yung final answer natin. Okay? Tanggalin lang natin to. Ayan. Yan yung final answer natin. Meron kang 2C4H10,
13O2, 8CO2, and 10H2O. Ano ginawa natin again? Nag-multiply ng 2. Bakit nag-multiply ng 2? Kasi ayaw natin sa 13/2. Bakit natin ayaw? Sabi ng rule, kailangan whole number. Whole number na ba lahat? Yes. Balance na yan. Okay?